Dito na lang. Yeah, dito. Ayan, may isa pa. Hello mga boss, magandang gabi. Yan. Good evening mga boss. Kwentuhan ulit with Eli San Fernando. Yan. Ngayon lang ulit tayo nakapagkwentuhan. Topic natin, Bagong Pilipinas ni Bongbong. Bagong Pilipinas ni Bongbong, highest poverty in 21 years and highest hunger since pandemic. Yan ang topic natin ngayon mga boss. So, we are live both sa Facebook tsaka sa TikTok. Pwede bang pakishare, pakitap. Pakishare and pakitap to mga boss. So pag-uusapan natin, Bagong Pilipinas ni Bongbong. Yan. Busy kasi si Claire Castro magano di ba? Yung Malacanang, yung administrasyon, busy doon sa nila, pamumulitika. Hindi nire-report kung ano na nangyayari sa Pilipinas. O diyan ang pag-uusapan natin, i-report natin ano na nangyayari sa Pilipinas. Bagong Pilipinas ha, yan. Sana nanonood si Claire Castro. Yan. Sana nanonood si Claire Castro, no? Para naman i-report niya to. Sana nanonood yung PCO. Para i-report nila ano nangyayari sa tunay na kalagayan nating mga ordinaryong Pilipino tsaka mga manggagawa. Ayan. So, ang ating pag-uusapan ngayon mga boss, poverty tsaka hunger. Bagong Pilipinas. O, labas na kayo mga boss. Pakishare na tong ating live. Meron tayo sa Facebook, meron din tayo sa TikTok. No, yan. Good evening mga boss. So, ang topic natin ngayong gabi mga boss ay poverty and hunger. Kamusta na ba ang kalagayan ng Pilipinas, ng Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos? Pag-usapan natin yan. So, pakishare. Puro kayo kung ano-ano pinag-uusapan nyo, kung ano-anong topic ng kung ano-anong topic ng PCO Tsaka kung ano-anong topic ng gobyerno, every report nila, hindi nire-report kung anong tunay na nangyayari sa kalagayan ng mga Pilipino. Di pag-usapan natin ngayon yan. Bago yan mga boss, pwede bang paki-comment kung saan kayo galing? Bago yan mga boss, pwede bang paki-comment saan kayo galing, saan kayo nagmula, tagasan kayo? Anong pinanggalingan nyo ng mga lugar? Be proud. Pwede bang paki-comment yan para ma-shoutout natin? Yan o. Good evening. Oy, si Boss Kiko Del Mundo nanonood sa atin. Boss Kiko, magandang gabi, Boss Kiko. Ayan, nanonood sa atin mga taga Kamsur, Butuan, Las Piñas, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Pwede ba mga boss pakishare tong natin, pakishare tong ating usapan ngayong gabi. Pag-uusapan natin hunger, poverty. Kamusta na ba ang Pilipinas? Total hindi to nire-report, tayo magre-report. Okay. Sige. Ayun si Boss Kiko ng Tatalon. Hello sa mga taga-Tatalon. Magandang gabi po sa inyo. Okay. All right. Good evening mga boss. Good evening, magandang gabi. Bustos, Bulacan. Welcome po lahat ng kulay dito mga boss. Welcome naman lahat dito. Welcome lahat ng kung saan man kayo galing, pwede kayo dito. Pwede kayong manood, pwede kayong makipagbakbakan sa comment section. Wala tayong pakialam kung anong kulay kayo nang galing. Doon lang tayo sa totoo mga boss. Ako po si Eli San Fernando ng number 85 ka manggagawa party list mga boss. Ang topic natin ngayong gabi, hunger and poverty. Napapansin nyo ba mga boss? Ito i-confirm nyo lang naman mga boss kung tama o mali. Napapansin nyo mga boss kung ano yung mga balita recently? Napapansin nyo ba kung ano yung mga balita recently? Di ba ang balita recently, especially galing sa Malacanang, galing sa Presidential Communications Office, di ba palagi ang balita tungkol sa awayan, tungkol sa nakaraang presidente, walang balita sa kung ano ang kalagayan ng bansa natin. Walang balita sa kung anong kalagayan ng mamamayang Pilipino tsaka ng mga manggagawa. Laging it's all about the past administration. Tama ba mga boss? Do you agree with that? Type yes if you agree with that mga boss. Napansin nyo yun mga boss that the news recently is all about the past administration. It's all about what they're doing sa nakaraang administration. Nothing about what's happening sa kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino tsaka ng mga manggagawa. Do you agree with that mga boss?
Tapos pinagtatanggol ni ano ba si Claire Castro? Spokesperson ba siya? Ayun, sinasabi ni Undersecretary Claire Castro na hindi naman, meron namang nire-report about sa mga nangyayari sa atin. So let's talk about that. Alam nyo mga boss, naglabas ngayon lang ang social weather stations. Ang statistics na nilabas ng social weather stations mga boss, yung hunger incidents among Filipino families. So nilabas ng social weather stations ay hunger incidents among Filipino families. And you know what mga boss? Our hunger statistics now is highest since pandemic. Kita nyo yan? Ang taggutom ngayon mga boss ay kasing lala o mas malala pa. Highest since COVID-19 pandemic. Yan ang kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga manggagawa. Nagugutom ang maraming mga pamilyang Pilipino. Now, have we heard anything about kung anong ginagawa dito? Yan nag-ano ako sa internet. Okay lang ba yung mga nanonood sa Facebook? Naglalag ba ako mga boss? Naglalag daw. Hello. Naglalag. Paki-comment nga mga boss kung napapanood nyo pa ako. Type kung nanonood kayo mga boss. Yan. Paki-type. Ayan. Okay na boss? Okay na mga boss? Okay na? Napapanood nyo ako? Napapanood? Lag. Maganda pa naman topic natin ngayon mga boss, oh. Lag. Okay na ba? Okay? Lag pa rin. Okay na ba? Okay na daw. Sige. Okay na, okay? Sige, pasensya mga boss ha. Okay, sige, game na uli sa topic natin. Ang topic natin mga boss ay about hunger and poverty. Ngayon mga boss, naglabas ang social weather stations ng hunger statistics nila. Ngayon, sabi ng social weather station, hunger incidents among Filipino families is highest since pandemic. Pinakamataas mula nung COVID-19 pandemic. At alam nyo kung anong sabi ng Malacanang mga boss? Alam nyo kung anong sinabi ng Malacanang? Ang sabi ng Malacanang, nagtataka sila. Nagtataka ang Malacanang kung bakit marami pa daw na nagugutom. Ay, ambot sa imo. Nagtataka daw ang Malacanang kung bakit marami pa ring Pilipino ang nagugutom. Paano hindi kayo magtataka? Anong masasabi niyo mga boss? Anong masasabi niyo doon? Nagtataka daw yung Malacanang, yung administrasyon, kung bakit marami pa ring nagugutom. Anong masasabi niyo doon mga boss? Paano hindi kayo magtataka kung ano-ano pinagagawa niyo? Sa halip na tugunan nyo yung problema ng mga nagugutom, sa halip na tugunan nyo yung problema ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kung ano-ano pinag-aatupag ninyo. Di ba? Kung ano-ano pinagagawa ninyo. Kung ano-ano yung mga inuuna ninyo. Inuuna nyo yung awayan, inuuna nyo yung mga pamumulitika, inuuna nyo kung ano-ano mga bagay. Tapos magtataka kayo bakit maraming mga pamilyang Pilipino nagugutom. Wala nga kayong programa para sa mga nagugutom Wala nga kayong serbisyo para sa mga nagugutom Anong serbisyo nyo para tugunan ang kagutuman ng mga Pilipino? Anong solusyon nyo para ugatin yung dahilan bakit marami ang hindi makakain ng 3 beses sa isang araw? Wala naman kayong solusyon dyan. Anong solusyon nyo? Bigyan ng ayuda yan. Bigyan natin ng AIX. Bigyan natin ng AKAP. Bigyan natin ng tupad. Walang mali sa pagbibigay ng ayuda. Pero hindi sinusolusyonan ng gobyernong to kung ano yung ugat ng problema, bakit nagugutom ang marami sa atin. Bakit nagugutom marami sa atin? Una, ang taas ng presyo ng bilihin. Wala nang mabili. Wala nang mabili ang mga Pilipino. Wala na silang pambili sa palengke, wala na silang pambili ng mga basic commodities. Ang mahal ng bigas, ang mahal ng karne, ang mahal ng isda, ang mahal ng gulay, ang mahal ng prutas. Ang mahal ng lahat. O tapos sasabihin ng gobyerno, di ba? Bagong Pilipinas, ulol. May nagko-comment. Low-key DDS to. Alam mo, bago ka lang ba dito? Bago lang yan sa bago lang dito sa platform ko yan mga boss, May nagko-comment, nag-i-spam siya, Sige lang, okay lang yan, man-troll ka, boy. Pwede ka man-troll dito para di kita ibaban, di kita i-mute. Kasi yan ang trabaho mo
Alam nyo mga boss, yan yung mga nagko-comment dyan. Doki DDS to, oy, walang kulay ang taggutom, gago. Mga boss, bukod sa highest since COVID-19 pandemic ang hunger incidence mga boss, alam nyo ba na ang poverty incidence, yung self-rated poverty survey, is highest in the past 21 years. Ang poverty incidence o yung kahirapan, pinakamataas in the past 21 years mga boss. So malaking ano yan, malaking problema yan. Kung pagbabatayan natin yung sinabi ng DSWD, sabi kasi ng DSWD, ang average size ng Filipino household ay 6. So nasa around 17 million ang mga naghihirap. Nagsabi na sila ay naghihirap. You just multiply it by 6. So lumalabas na nasa 104 million Pilipino ang naghihirap. Diyos ko po. 100 million na Pilipino ang nagsabi na sila ay naghihirap. 17 million Filipino families, 100 million Filipino individuals. Kung pagbabatayan natin yung self-rated poverty survey. O magtataka na naman tong gobyerno. Saan ba nakatira tong gobyerno? Saan ba nakatira to si Claire Castro? Saan ba nakatira tong si Bongbong? Sa ilalim ng bato? Hindi niya alam anong nangyayari sa Pilipinas? O bakit maraming mahirap? Bakit maraming nagugutom? Kasi nga hindi tinutugunan ng gobyerno yung mga problema ng ordinaryong Pilipino tsaka ng mga manggagawa. Yung mga congressman kung ano-ano pinag-uuna. Yung mga senador, mga congressman, mga politiko, pati presidente natin, kung ano-anong inuunang atupagin. Hindi niya inaatupag yung kagutuman. Hindi nila inaatupag yung kahirapan. Tayong mga Pilipino, naiipit na naman sa gitna. Paulit-ulit na lang natin to pinag-uusapan eh. Busy kayo kakauna. Diyan sa diyan sa bangayan nyo sa politika. Sinong dapat manaig? Samantalang yung mga Pilipino, ito ang kalagayan, nagugutom, naghihirap. Oh, may nag-comment na naman, DDS ka kasi, tanga. 'Di ba? Puro na lang, tapos ano? Ang ina talaga nito mga mga nangyayari sa bansa natin no. Ano makikita natin? Concert. Ay, nako po. Concert. Paano? Ay, ayan mga tama ka boss Eli. Kala mo naman kagalingan. Oy, di mo kailangan maging magaling boss. Nag-comment yan. Mga boss, may nag-comment sabi niya, kala mo naman kagalingan eh. Hindi mo kailangan maging magaling huy. Hindi mo kailangan maging nagtapos sa magandang institusyon, universidad para malaman mo ano realidad ng buhay. Lumabas ka lang ng bahay mo, makikita mo anong reality ng buhay. Marami nagugutom, marami naghihirap. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit di ka nagtapos, makikita mo anong sitwasyon ng mga Pilipino. Oh, 'di ba? Hindi tayo nang bablock dito mga boss. Wala tayong binablock, wala tayong pinipigilan dito. Libre lahat dito kahit anong kulay nyo. Kilala nyo naman ako dito eh. Oh, 'di ba? So, yan ang sitwasyon natin. Ang bagong Pilipinas ngayon, ganyan, mas maraming gutom, mas maraming nahihirap. 2025 elections, wala nga nagsasalita tungkol sa mga bagay na to. Hindi nga pinag-uusapan tong mga usapin na to. Anong ginagawa ng mga nagsisitakbo? Anong ginagawa ng mga nakaupo? Wala naman eh. Nothing meaningful. Nothing meaningful. They have nothing to boast about. Wala silang may pagmalaki. Mga congressman, mga senador. Nag-comment, ikaw lang gutom, ulul. Eto gutom. Itsura, burger ka sa akin. Burger ka sa akin. Di ba? Yan ang problema natin eh. Tapos ano ang solusyon? Ito utay-utay natin yan, boss. Anong solusyon ng gobyerno dito sa mga pressing issues na to? Magbigay ng kung ano-anong mga dole-out programs, ayuda. Hindi natin sinasabing mali yan, Tama may nag-comment, Puro na lang kasi ayuda. Boss, walang problema sa pamimigay ng ayuda. Walang problema dyan. Pero may problema kung puro yan na lang ang programa ng gobyerno. Tama? Do you agree with that, mga boss? Do you agree with that? Walang problema sa ayuda. Pero may problema tayo kung yan na lang ang programa, puro yan na lang ang programa ng gobyerno. Nothing meaningful to address our poverty. Nothing meaningful to address hunger.
Ano lang yan eh, one time, big time lang yan eh. What will happen after you receive ayuda? Diba? Tas ang problema, ito pa, patulan natin yan yung usapin na yan. Sabi, inulit na naman to eh, kahapon ata inulit. Sabing gano'n no, patunayan ninyo na hindi daw napupolitika ang ayuda. Patunayan daw na hindi kinukurakot ang ayuda. O sige, babalik namin yan sa inyo. Ilabas nyo yung listahan ng AKAP. Ilabas nyo yung listahan yan. Ilabas nyo lahat ng beneficiary ng mga nakatanggap ng ayuda ninyo. Diba? Ilabas nyo yan. Tignan natin, i-validate natin. Last year pa inaano yan eh. Last year pa inahamon yan eh. Last year pa inahamon yung national budget. Last year pa inahamon na ilabas yung listahan ng ayuda. Sige nga, ilabas nyo nga yan. Tignan natin kung sino ang mga benepisaryo ng ayuda na yan. Di ba? Yan ang problema. Alam nyo mga boss, ang dapat na gawin, ang daming resources ng gobyerno eh, ng national government. So dapat ang gawin ng gobyerno, tulungan yung mga maliit at maliitan na mga negosyo para umunlad, para maging competitive, makapag-hire ng mas maraming mga manggagawa, makapaglikha ng trabaho, oportunidad, yung mga maliit at maliitan na mga negosyo. Bigyan ng maraming incentives. Wag na yung malalaki. Yung malalaking mga negosyo, puro payaman na yung mga yan eh. Ba? O tapos, itaas yung sahod ng mga manggagawa, pababain yung presyo ng bilihin. Paano itataas sahod ng mga manggagawa? Buwagin nyo yung provincial rate. Pag binuwag yung provincial rate, ang laking kaginhawaan yan. Yan dapat pinag-uusapan. Di ba? Yan dapat pinag-uusapan. Buwagin provincial rate. Ipantay, minimum wage, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Babaan yung presyo ng bilihin. Tanggalin nyo yung buwis sa ganito, tanggalin nyo yung buwis sa ganyan. Yan ang magpapababa sa presyo ng bilihin. Taas nyo sahod ng mga manggagawa, tanggalin nyo yung provincial rate. Huwag puro ayuda, puro ayude. Anong tinuturo ninyo sa mamamayang Pilipino? Di ba? Tapos, pinalalala nyo pa yung sistema ng patronage. Siyempre, ibibigay nyo yung pondo doon sa politiko, ibibigay nyo yung pondo doon sa mga congressman, sa mga senador. Sus naman talaga itong mga to. Paki-comment nga mga boss kung ano. Paki-comment nga kung saan kayo galing mga boss. Ito ang mga equally important, mga issue na tago sa sikmura ng mamamayang Pilipino. Ito dapat ang pinagtutuon ng pansin ng gobyerno. Ito dapat ang pinaglalagakan nila ng mas malaking oras. Hindi kung ano-anong mga bagay. Hindi awayan sa politika. Hindi pamumulitika. Kahit sino pang ipakulong nyo. Kahit sino pang harasin nyo sa politika. Bababa presyo ng bilihin. Tataas ba sahod ng mga manggagawa? Mawawala ba ang provincial rate? Ganyan ba? Inuunan nyo yung mga ganyang kagaguhan ninyo, kawawa mga Pilipino. Oh. Mga nagko-comment dito, oy, sige lang, pwede kayo mag-comment. Tama, buhay na buhay ang mga oligarchs. At ito pa mga boss, type yes if you're still listening. Ito ito mga boss, napakalaking napakalaking katarantaduhan na sinabi na naman ng gobyerno. Type yes if you're listening mga boss. Type yes if you're listening. Ito napakalaking kagaguhan itong nangyayari talaga sa bansa natin eh. Oh, yan, dami nagko-comment. Paki-share to. Alam nyo ba mga boss na epektibo ngayon? Epektibo na ang taas pasahe sa LRT tsaka sa MRT. O, sino sumasakay sa MRT tsaka LRT? Comment nga yung mga sumasakay sa LRT tsaka MRT. Epektibo na ang taas pasahe sa LRT at MRT. Paki-type nga, paki-comment sino mga nag-LRT, sino mga nag-MRT dito. Halos 5 piso sa MRT ata. O. Epektibo na yan mga boss. Magtataas na naman ng pamasahe. At sa halip na gumawa ng solusyon, ang gobyerno, alam nyo ano sinabi ng gobyerno?
gustuhin man ng administrasyon na kontrolin ang pamasahe, wala daw magagawa ang administrasyon ng gobyerno. Putang inang yan, tinawag ka pang gobyerno kung wala kang magagawa. Di ba? Wala daw silang magagawa. Tinawag ka pang gobyerno kung wala kang magagawa. Ano pang saysay na nakaupo kayo dyan? Ano pang saysay na kayo nakaupo dyan? Wala naman pala kayong bilang, wala kayong silbi sa buhay ng mga manggagawa. Wala kayong silbi sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga commuter. Yan ang excuse ninyo. Yan ang excuse ninyo pag nagtaas ng pamasahe, MRT, LRT. Walang magagawa, gobyerno, tatanggapin na lang ng mga Pilipino. Ano palang saysay niyan? Ha? Anong saysay ng mga nakaupo? Walang silbi pala kayo, wala pala kayong magagawa, di umalis kayo diyan. 'Di ba? Tama ba mga boss? Tataas pamasahe sa LRT, MRT, tatanggapin niyo yan mga boss? Sige nga, kahit tanungin ko. Mababa na ang sahod ninyo. Ang taas pa ng presyo ng mga bilihin. Ang taas pa ng singil sa kuryente, sa tubig. Tapos sasabihin sa inyo ng gobyerno, sasabihin sa atin ng gobyerno, wala na kaming magagawa dyan sa taas pamasahe. Kasi kontrata yan eh. Oh. Anong tingin nyo dyan, mga boss? Laking problema yan. Ayan, ang dami na gano. Ako, MRT commuter. Oh, fucking useless government. Galit na galit mo. Galit na galit yung mga ano eh. 'Di ba? Sino ba alam nyo yung MRT, LRT mga boss? Yan tren. Balik lang tayo, maikling kasaysayan lang. Alam nyo, yung light rail transit, yung MRT, we are one of the first countries in the Southeast Asian region to have such infrastructure. Maganda naman sana gobyerno nagpatayo niyan eh. Gobyerno nag-invest diyan. Pero sa katagalan ng panahon, dahil dun sa tinatawag na public-private partnership, yung mga public infrastructure and public services, gaya ng LRT, gaya ng MRT, ipinasa sa pribadong sektor. Ano nangyari? Nagkandaletse-letse. Nagkandaletse-letse, wala nang masabi yung gobyerno pag nagtaas ng pamasahe, singil sa pamasahe. Kasi nga, hawak ng mga malalaking negosyante yan. Pero gobyerno ang gumastos dyan. Gobyerno nagpatayo dyan. Pera nating mga Pilipino, pera nating mga ordinaryong manggagawa, ang ginamit para maipatayo yan. Hindi yan magkakaroon ng MRT, LRT kung wala ang mga taxpayer, kung wala ang mga manggagawa, kung wala ang mga ordinaryong Pilipino. Simple lang naman ang nire-request ng mga Pilipino, wag niyong pagkakitaan eh. Yang transportasyon. Wag niyong gawing negosyo yung transportasyon. 'Di ba? Oligarko nagpapatakbo. Tama. Oligarko nagpapatakbo niyan eh. Yung nag-ooperate niya mga tren natin. Dating kontrolado ng gobyerno, ngayon wala na. Puro malalaking negosyante na nagpapatakbo niyan. So, tapos sasabihin ngayon, ni-reinforce pa ng gobyerno. Wala na kami magagawa dyan. Magtataas ng pamasahe. Wala na kami magagawa. Ganun talaga eh. Ganun ang sinasabi sa atin eh. Ayan oh. Kita mo to. Kita mo tong nagko-comment. Hoy, yung mga nagko-comment na troll dyan. Ha? Lumabas muna kayo sa mga... Tignan mo nga, si Dolomite, mga boss, nagko-comment oh. Nagko-comment ka, itim lang profile picture mo, pangalan mo, Dolomite. Putang inang yan. Ha? Kita mo? Nagko-comment ka, itim lang profile picture mo, pangalan mo, Dolomite. Yan ang problema natin mga boss. So, yan ang dapat na pag-usapan. Pag-usapan natin ngayon. Lalo na parating sa sa eleksyon. Anong plataforma? Anong gagawin ng gobyerno? Anong gagawin ng mga nagsisitakbo, mga senador, mga congressman? Nag-comment si Jordan. Sabi ni Jordan, mababa na nga sahod, magtataas pa ng pamasahe sa MRT, katarantaduhan. Tama. Tama. Diba? So,
Ito ang realidad ng buhay natin, mga boss. Ito ang realidad ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. This is the reality of our lives. The reality of our lives is pataas ng pataas ang presyo ng bilihin. Baba ng sahod. May provincial rate. Pataas ng pataas ang pamasahe. Presyo ng langis. Presyo ng gas. Presyo ng kuryente. Wala ngang tubig pero merong bill pa rin ng tubig. Ang mahal pa rin ng tubig. Tapos ang response sa atin ng gobyerno, wala kaming magagawa dyan. Wala kaming magagawa dyan. Oh, tama ba yun, mga boss? Do you agree with that? You agree with that, mga boss? Wala daw magagawa gobyerno natin dito sa mga nangyayari. Pag natin tanggapin yun, mga boss, Diyos ko naman, wag natin tanggapin yun. Hindi po pwedeng walang magagawa ang gobyerno. Kung sasabihin nila na wala silang magagawa, magsilayas sila dyan. Magsialis sila dyan. Ganun lang kasimple. Salamat kay Andre, ay kakampanya. Ako po si Eli San Fernando. Number 85 ka manggagawa party list. Kung ayaw nyo sa provincial rate, boto nyo yan. Number 85 ka manggagawa party list, ikampanya nyo. Kung ayaw nyo, diwag. Walang pilitan dito, demokrasya nga eh. Kung ayaw nyo, diwag. Yung mga nagko-comment, di ka namin iboboto, diwag. Sinong gusto mong iboto? Mga tarantado, mga gago, na mga party list, na hindi mo makita yung nominee. Hindi nyo maaninag yung mga nominado ng mga party list na yan. Di yun ang iboto nyo. Huwag nyo iboto ka manggagawa kung ayaw nyo sa akin. Talaga nga naman eh. So yan ang problema natin sa demokrasya nga eh. Piliin nyo kung sino gusto nyo piliin. Iboto nyo kung sino gusto nyo iboto. Gusto nyo ng tarantado, sige. Gusto nyo ng payaso, sige. Gusto nyo ng artista, gusto nyo nagbubudot, sige. Pero wag kayong mag-expect na may magbabago sa buhay nyo kung yan mga pinaglalagay nyo sa pwesto. Di ba? Gusto nyo magkaroon ng tubig, boboto nyo si Villar. Prime water, pamilya na may-ari. O paano kayo magkakatubig? Di ba? Gusto nyo mabuwag provincial rate, iboboto nyo mga negosyante. O paano mabubuwag provincial rate? Ganun lang naman kasimple yan eh. Yung mga nagko-comment dyan, na anti-Eli, di anti-Eli, wala naman akong pakialam, wala akong problema sa inyo. Boto nyo yan. Boto nyo mga gago, tarantado, magnanakaw, walang alam sa batas, hindi alam yung buhay natin, hindi nakakaranas ng hirap. Yan iboto nyo, walang problema. Pero huwag kayong magtaka kung bakit pa rin naghihirap ang buhay natin. Ganun lang naman kasimple yan. Huwag nyong gawing komplikado, di nyo kailangan maging matalino, di nyo kailangan maging nagtapos sa universidad, di nyo kailangan ng masters tsaka PhD para maisip yan, mga boss. Ha? Uulitin ko ha, huwag kayong mag-expect ng, ng magandang resulta kung ang iboboto nyo sa pwesto, puro mga magnanakaw, mga gago, mga artista, mga dinastiya. Sige. Huwag lang kayo magtaka bakit ang hirap ng buhay natin. Tignan nyo nga ngayon, BBM, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Boboto nyo pa ba yung mga yon? Sinabi, wala daw magagawa sa problema ng natin. Walang magagawa sa problema ng mga Pilipino. Boboto nyo pa ba yun? Ganun lang kasimple yun. O ngayon, kung tingin nyo, may magagawa sila, go! That is the essence of democracy. Yan ang esensya ng demokrasya. Ingay ng tomboy, meron siguro. Asan Mio mo? Putangin na, wala ko Mio! Salamat sa mga supporter natin. Pwede ba pakilagay mga boss kung saan kayo galing na lugar? Pwede ba pakilagay nga saan kayo galing na lugar, mga boss? Paki-comment nyo, be proud. Kung saan, iboboto kita, boss. Maraming salamat. Lahat ng boboto naniniwala sa sinasabi ko, number 85 ka manggagawa party list. Anong gagawin ninyo? Dalhin nyo yung galit ninyo. Dalhin nyo yung pagkainis nyo. Dalhin nyo yung pagkabanas nyo. Dalhin nyo yan sa eleksyon. Doon nyo ilagay yan. Gantihan nyo yung mga senador. Gantihan nyo yung mga congressman. Gantihan nyo yung pangulo. Gantihan nyo lahat. Ilagay nyo sa balota. Yan. Pagtulungan natin. Pagtulungan natin yan, mga boss. Anong walang magagawa? Tatanggapin natin
Isang buwan na lang, putang ina, isang buwan na lang eleksyon na. Gantihan natin yung mga yan sa balota. Ganun, may magagawa. Sasabihin, wala magagawa. May magagawa tayo. Gantihan natin yung mga yan sa eleksyon. O may nagsasabi, matatalo ka. Ano ngayon? At least sumubok lumaban. Bakit? Tingin mo, eleksyon lang ang paraan para ano? Lumaban? At least sumubok. Nag-iingay. Nangangahas na may mabago sa lipunan natin. Nangangahas na may mabago sa bansa natin. Ikaw, anong ginagawa mo? Bukod sa mag-TikTok. Bukod sa mag-FB. Anong ginagawa mo? Bukod sa mag-FB, bukod sa mag-TikTok. Di ba? Ako okay lang. Walang problema. Bahagi ng eleksyon yan. May mananalo, may matatalo. Pero ako, at least, ginagawa ko yung parte ko. Gusto ko may mabago sa bansa natin. Okay lang manalo, okay lang matalo. Wala tayong problema dyan. Ikaw, putang ina mo ka. Anong ambag mo? Wala kang ambag. Ambag mo, mag-Facebook, mag-TikTok, mag-troll. Init ng ulo ko eh. Di ba? Number 85, Kamanggagawa Party List, Eli San Fernando. Mainit talaga ulo ko. Sasabihin ba naman wala magagawa sa problema natin? Putangin ng mga to, di magsilayas kayo dyan sa pwesto nyo. Di ba? Magsialis kayo dyan. Ganun lang kasimple. O yun, ilagay nyo yun. Hamon ko yun. Wala kayong magagawa. Alis. Tatanggapin. Payag ba kayo? Tayo nagpapasahod. Puta, kada bili mong candy, suka, toyo, yosi. Kada bili mo niyan, may tax yun. Tapos sasabihin ng gobyerno, wala na kami magagawa. Mahal ng bilihin. Puta, mahal. Wala na kami magagawa dyan. Alis! Number 85, Kamanggagawa Party List. Yan po. Yan po ang party list ko. Ako po ang first nominee niyan. Busy ako mag-iikot kung saan-saan. Nasusunog na nga balat ko. Busy ako mag-iikot kung saan-saan. Walang pondo. Wala akong pondo. Wala akong pera. Kung gusto yung manalo 85 Kamanggagawa, puta, tulungan nyo ako. Namumula ka pa. Namumula pa ako. Magtulungan tayo. Ito lang ang party list na nakikita nyo mismo, nominado, nag-iikot kung saan-saan. Ang dami nagko-comment. Nakita nila ako dito. Nakita nila ako doon. Ito lang party list, nakikita, nag-iikot, nakikipag-usap sa mga tao, walang inaatrasan. Gaya nyo ako sa mga iniidolo nyo mga politiko. Gaya nyo ako dyan. Kahit saan pa yan mapunta, handa ako makipag-usap. Handa ako magpaliwanag ng plataforma. Huwag nyo ako igaya sa mga politiko ninyo. Diba? So, yun lang mga boss. Galit na naman tayo. Number 85, Kamanggagawa Party List. Sa likod ng balota, isang party list lang iboboto. Puta, hindi na gumaling-galing tong lalamunan ko. Hindi na bumalik yung boses ko. Ganun talaga eh. Number 85, Kamanggagawa Party List. Sa likod ng balota, ikatlong column, 85. Unahin yung iboto yung party list. Number 85. Okay? Yun lang topic natin. Mula ngayon, dire-diretso, 40 days na lang, eleksyon na. Mula ngayon, dire-diretso mga boss, 9 p.m. Yan ang live natin, okay? Nagbabalik si Eli San Fernando. Nagbabalik tayo mga boss, 9 p.m. Gabi-gabi, yan ang ating live. So, mag-house to house pa rin tayo, mangangampanya at magla-live. Puta, tutuduhan pa natin to mga boss, okay? Number 85, Kamanggagawa Party List. Nagko-comment si Nak ng tatay na taga-Andox. May kumontak na sa'yo, boss. Antayin mo yung kukontak sa'yo. Okay, boss? Ayan, nandito yung mga paralegal. Okay, number 85, Kamanggagawa Party List. Ako po si Eli San Fernando, number 85, Kamanggagawa, first nominee. Kung gusto nyo mabuhag ang provincial rate, 85 Kamanggagawa. Gusto nyo tumaas sahod ng manggagawa, 85 Kamanggagawa. Gusto nyo puksain ng mga korap, 85 Kamanggagawa. Okay? Yun lang mga boss. Ubus na naman boses ko. Alright?
Sabi ni user 757, putang inam ko na, dami, ang haba naman pangalan mo. Halatang troll ka eh. Di ba? Halatang troll ka eh. I-register mo muna TikTok. I-register mo muna TikTok mo, maglagay dyan muna ng profile picture, tsaka kita, ano yun. Putang inang pangalan niya, no? O, sige na. I love you all. 85 ka manggagawa party list. Bukas, 9 p.m. Okay, gabi-gabi ang live natin. Nagbabalik Eli San Fernando. Pupuksain uli natin yung mga gago na mga politiko na yan. Okay? Sige, bye-bye. Good evening. Alright.